Walang matibay na tanikala sa ating Diyos na nagpapalaya. O lahat ay posible. Hinati mo ang dagat pula, nagbigay ka ng daan. O lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Walang bagyo na hindi tatahan. Mararanasan ang kapayapaan. O lahat ay posible. Wala nang hihigit pa sa iyong ngalan. Jesus, sa'yo ang katagumpayan. O lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Oh, lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo.
sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin. Di mo ako iniwan, Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Sa bawat tanong ng buhay, suliranin, di maintindihan,
may pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Hallelujah. In Psalms 103:9 it says that the Lord has established His throne in the heavens and His kingdom rules over all. Amen. There's nothing too hard for the Lord. There's nothing hidden in Him. Amen. He knows everything about you and He knows how to fix it. For He is in control. He is on the throne. Hallelujah. You're able to do it. I know you can. 'Cause God, you were faithful to move again. This mountain, it seems big, but I know you're with me. 'Cause Jesus, you're faithful until the very end. Oh. I'm grateful until the very end. I can hear your voice singing over me, and I'm free indeed. And I can feel your power washing over me. I'm free indeed. You are my Savior, so I won't fear. 'Cause I know you got this. Your power is here. Lord, you are my breakthrough. You're making all things new. So I praise you forever. To you I I
indeed. And I can feel your power washing over me, and I'm free indeed. I can hear your voice, singing over me, and I'm free indeed. I can feel your power, I can feel your power washing over me. I'm free indeed. God is on the throne. Yes, He is in control. Oh, you reign over all, reigning over all. He is powerful, so powerful. And I lift His name. I give Him praise. He'll make a way. He is powerful, so powerful. I can hear your voice. Come on, church, singing over me with one voice. Come on. I'm free indeed. I can feel your power washing over me. I'm free indeed. And you have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. You have no rival.
powerful name it is. What a powerful name it is. Come on, church, let's sing it out. Name of Jesus. Sing it to the Lord. Come on, church, with one voice. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Sa po pinagpalang umaga sa bawat isa at welcome po sa ating Sunday Worship Cell Celebration Bahay Pagsamba. Kamusta po kayong lahat mga kapatid? Welcome po sa gawain ng Panginoon ngayong araw ng linggo, November 19, 2023, ikatlong linggo sa buwan ng Nobyembre. Magandang umaga po sa ating lahat na nakatutok na po ng napakaaga sa gawain ng Panginoon ngayong pong araw na ito. Araw po ng Panginoon, araw ng pagsamba, araw na ng pasasalamat sa ating dakilang manlilikha. At napakabuti po ng ating Diyos dahil sa isang linggo na ipinagkaloob sa atin, no po, at binigyan tayo ng Lord ng panibagong buhay, panibagong kalakasan, panibagong kagalingan na nagmumula sa ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Magandang umaga po sa lahat po ng mga kapatid natin na nakatutok na po sa ating live broadcast. Good morning! Ayan, good morning. Ayan. At alam ko po na marami pong ituturo ang Panginoon sa atin ngayong pong araw na ito. Kaya ihanda ang sarili, ihanda sa gagawin ng Panginoon, ihanda ang pagtuturo na gagawin ng Banal na Espiritu, ihanda ang mga inspirasyon ng salita ng Diyos, mga pangako ng Panginoon, mga aral na dapat po nating maging gabay sa ating buhay. At kung naniniwala po ako na kung meron man pinaka-the best na maging guide natin sa ating paglakad at paglalakbay sa mundong ibabaw, yan ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen? Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa lahat po ng mga kapatid natin na naririto na po sa live broadcast. Good morning. Ayan, sa lahat po ng mga kapatid natin na naririto, huwag kakalimutang i-share ang ating live broadcast. Again, share our live broadcast. You can share your this live broadcast sa pamamagitan po ng pag-click ng arrow button dyan po sa bandang kaliwa sa ibaba. At i-click nyo po yan. Pwede nyo po yung i-share sa inyong sariling FB profile. At ganun din mga kapatid, pwede nyo po ibahagi through Messenger. I-share nyo po yung ating link para po directly, pag-click nila ng link, direct na po dito sa ating live broadcast para po sama-sama tayo sasamba sa Panginoon ngayong pong araw na ito. Purihin po Panginoon sa lahat din po ng mga kapatid natin na baka hindi pa nakakapag-like at nakakapag-follow sa ating official FB page. Huwag kakalimutang i-click ang like button at ang follow button. Ayan, praise God. Dalawa po yan, like and follow. Okay? So, i-click po yung like at yung follow. Ayan, para po lagi po kayo updated sa mga live broadcast na atin po ginagawa linggo-linggo. Ayan, ganun din mga kapatid, huwag kakalimutang bisitahin sa lahat po na nasa YouTube channel natin. Tayo po ay naka-live premiere sa ating YouTube channel. No po? Yan po ang ating official YouTube channel, His Presence Church Cavite and Batangas din po ang pangalan. Pwede nyo pong bisitahin yon from time to time. Pwede nyo pong panoorin at balikan yung ating mga Sunday Worship Cell Celebration messages mula sa Panginoon.
Mula pa noon hanggang sa ngayon, naka-recorded po lahat yun doon. At maaari nyo pong balik-balikan ang ating pong mga worship messages mula sa Panginoon. At ganun din, huwag kakalimutang mag-subscribe sa ating official YouTube channel and also i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong videos at sa mga video premieres para mabigyan din po kayo ng mga notification para mapaalala po sa inyo ang ating live broadcast. Magandang umaga at huwag din po kakalimutan, meron po tayong live chat. No po, hindi lang po sa FB, ganun din sa ating YouTube channel, meron po tayong live chat. You can comment, no po, o anuman, gusto nyo magpa-shoutout doon, mapangamusta po doon, kamustahin ng mga kapatid natin doon, at dito rin sa FB, pwede po. Live na live po tayong napapanood sa ating official YouTube channel and also sa ating official FB page. Kaya huwag kakalimutan po na suportahan ang ating mga social media website, social media site, ayan, social media accounts, ayan, praise God. At bilang pagpapatuloy po ng ating Book of Genesis, sama-sama po ulit tayong makikinig sa banal na spirito, sama-sama po tayong matututo, sama-sama po tayong tuturuan ng Panginoon sa umaga pong ito. Kaya excited po ako na ibahagi po sa inyo with open heart and open mind, na talagang hingin sa Panginoon ang kanyang revelation, fresh revelation mula sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa lahat po ng kakapasok pa lamang sa ating live broadcast. Good morning sa lahat po ng mga kapatid natin na naririto na po at ang mga first-timers natin, mga VIPs, mga very important person na mga first time na po na nakadalo sa gawaing ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome sa HPCI Cavite and Batangas family. And also, mga kapatid, binabati natin hindi lang po ang mga taga Cavite and Batangas, but also mga kapatid, binabati natin ang mga kapatid natin sa iba't ibang panig ng mundo na naabot po ng live broadcast na ito. Sa mga nagre-replay, maraming salamat po. God bless you. Ingatan kayo ng Panginoon dyan. Mga OFW natin na walang kasawaan at walang katapusan na maglingkod sa Panginoon kahit sila po'y nasa mga malalayong lugar pa, malalayong bansa, ay binibigyan nila ng panahon at oras na sila po ay makapakinig ng salita ng Diyos. Marami po mga positive feedbacks na naririnig po natin na at least nabibigyan po sila na parang pakiramdam nila ay nandito rin po sila sa Pilipinas. Praise God! Salamat sa Lord dahil meron tayong ganitong klaseng technology para maabot sila. Okay, sama-sama po tayo mga kapatid na bumati rin sa mga may birthdays, may mga wedding anniversaries. Ayan, happy birthday and happy anniversary po sa lahat po ng ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Minabati natin ng happy birthday si Tito Rick. Ayan, Tito Rick Umali, happy birthday. Belated happy birthday po sa inyo. Ganun din, belated happy birthday kay kapatid na Iris Amis. Ayan, happy birthday. At sa mga nagwe-wedding anniversary, huwag nyo rin pong kalimutan, po. Pwede nyo pong ipadala yan, i-comment dito, po, para po kayo ay next time mabati po natin ng live sa araw po ng ating pagsamba. Magandang umaga po sa ating lahat. At excited po ako na ibahagi sa inyo ang ikalawang bahagi ng Genesis chapter 16. At alam ko po kayo po'y handa na. At syempre, handa na rin po ang inyong lingkod. Handa na po ako sa gagawin ng Panginoon sa atin. Handa na rin po ako maging instrumento ng Diyos para sa mensaheng ito. At nagpapasalamat tayo sa ating mga mentors na patuloy na nag-guide sa atin through this journey ng Book of Genesis. Nais kong ipagpasalamat ang mga taong ginamit ng Panginoon para tayo maturuan, magabayan sa ating journey sa buhay po ni Abraham. Ayan, praise God! Sama-sama po tayong hingin ng patnubay at gabay ng ating Panginoon, ang ating banal na spirito, ang ating tagapagturo, tagatulong at tagapaghayag ng katotohanan ng salita ng Diyos sa umaga pong ito. Let us all pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay at muli kaming nagpapasalamat sa iyo.
Sa dami ng iyong ginagawa sa aming buhay, kulang ang aming pasasalamat sa iyong katapatan, sa iyong pagiging consistent faithful, O God, sa aming lahat. Wala na pong pwedeng makapantay sa iyong katapatan, aming Panginoon. Salamat, aming Ama, dahil iba ka. Wala po kayong katulad. Kayo po ang nag-iisa naming Diyos, Hari, Panginoon ng aming buhay. Nagpapasalamat kami, Lord, dahil sa iyo, kaya kami nakakaharap, nakakatayo, nakakabangon sa gitna ng pagsubok. Nakakaranas ng kagalingan dahil sa iyong kapangyarihan ng himala at kagalingan. Salamat, Lord. Dahil kung wala po kayo, matagal na kaming nawala, matagal na kaming bumigay. Kaya Lord, maraming salamat po sa iyong mga pangako, sa iyong mga salita, O Diyos, na talaga nagpapatibay po sa amin, sa aming paglalakbay sa mundong ibabaw. At kung wala po ito, wala po yung mga paalala mo, wala po yung pagbibigay mo sa amin ng halimbawa sa buhay ni Abraham, maaaring hindi namin nakikita yung pinakamalalim na nais mong maipaunawa sa amin. We thank you, Lord, for this wonderful opportunity to share the Word of God, to share the good news, Lord God, sa bawat isa. Thank you, dear Holy Spirit, for being our good teacher, very good teacher, our great teacher. The best ka talaga. Dahil lahat ng ito ay dahil sa iyo. Ikaw ang dahilan kung bakit namin mas lalong minamahal at mas lalo naming nais makilala si Kristo Jesus sa aming buhay. At kung ano ang labis naming pasasalamat sa Diyos Ama dahil sa ginawa niyang pagmamahal sa pamagitan ni Kristo at sa tulong ng Santong Espiritu. We thank you, Lord, for your wonderful and amazing love for us. At lalo na, Lord, yung forgiveness, yung paglilinis sa aming mga puso, pagpapatawad sa amin, sa aming paulit-ulit na pagkakamali, paulit-ulit na pagsuway sa iyong kalooban. Salamat dahil kami tinatanggap mo at pinatatawad. Tulungan mo kami, Lord, na matutunan na hindi po maging paulit-ulit naming pagsuway ang aming gawin lagi sa iyo, kundi gawin namin ang tama, sundin namin ang iyong kalooban, sundin namin ang iyong mga salita, at kami pong lahat, Panginoon, ay talagang tunay na mabago mo at matuwid ang aming mga buhay. Ikaw lang po ang susi para sa aming pagbabago. Kayo lamang aming banal na spirito ang susi para mas maging malalim po ang aming relasyon sa Panginoong Jesucristo. Ikaw po ang magturo sa amin sa umagang ito. Kayo po ang mangusap sa amin sa umagang ito. Kayo rin po ang magpaalala sa amin sa aming mga kahinaan, kakulangan, sa pamagitan po ng mensahe ng iyong mga salita. I believe, Lord, na ito po ay magbibigay po sa amin ng hamon, inspirasyon, kagalingan, katagumpayan. Alam namin, Lord, sa aming mga araw-araw na buhay, ikaw ang susi talaga doon. Kaya, Lord, muli kami nagpapalinis sa iyo. Muli kami po ay nagpapakababa. Muli kami po ay humihingi ng tawad. Linisin niyo po, Panginoon, ang aming mga puso na puno ng bahid ng karumihan, ng kasalanan, isip, salita at gawa. Mingi po kami ng pagsisisi at paghingi ng tawad sa mga ito, Panginoon, upang wala po maging hadlang sa anumang tatanggapin namin na pagpapala ng iyong mga salita sa aming mga puso at sa aming mga isipan, sa aming buong buhay.
Lord, muli sa iyo kami humihingi ng karunungan, sa iyo po kami humingi ng gabay, ng patnubay, ng kaunawaan, ng kaalaman, para mas lalo po kaming mas magkaroon ng intimate relationship sa iyo. Kaya Lord, excited po kami sa sasabihin ninyo. Gabayan niyo po ang inyong lingkod. Patuloy Lord, ako po ay nagpapakababa at hinihingi ko po na pangunahan niyo po kami. Magsalita po kayo sa amin, hindi po sa iyong lingkod, kundi lamang sa akin, kundi sa bawat isa ng mga kapatid kong naririto po sa live broadcast. We thank you Lord for this blessing, for this amazing journey ni Abraham na lalo pong nagbibigay sa amin ng dahilan para maging isang masunurin at maging matinding pagtitiwala at pananampalataya at pagsunod katulad po ng iyong lingkod na ito. Marami pang paghuhubog ang ginawa mo sa buhay ni Abraham at sa buhay ni Sarah. Pero Lord, we pray na kami mga anak mo, as we encounter this wonderful journey of Abraham's life, wonderful journey ng kanyang service sa iyo, Panginoon, ay talagang makita namin yung pagnanais mo din na mangyari po sa amin, na matutunan po namin ang paglakad ng may punong-puno ng pagtitiwala, pananampalataya at pagsunod sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, excited kami. Lead us, be our pastor, be our mentor, be our teacher, be our guide. Reveal to us your word, O God. The word of truth, Lord God, sa aming mga buhay. Maraming salamat. Lord, we offer everything to you. We surrender everything to you. And we ask your holy precious blood to cover us, O God. Cover our church, cover your church, cover our lives, cover our family, O God, with your holy precious blood. In the mighty name of Jesus, we claim victory, we claim blessing, we claim favor, we claim a message, Lord God, an inspiring message coming from you. In Jesus Christ's name we pray by the power of our dear Holy Spirit. Amen, amen, and amen. Praise God. Ayan, good morning po sa lahat ng ating muling mga kapatid na kakapasok lamang po sa ating live broadcast. Huwag kakalimutang i-share ang ating pong gawain ngayong umaga sa pamagitan po ng pag-click ng share button sa bandang kaliwan ng inyong pong comment box, no po, dyan po sa inyong screen. Huwag kalimutan i-share sa inyong mga loved ones at ganun din i-like at i-follow. At sa ating YouTube channel, i-subscribe at i-hit ang notification bell at mag-comment, mag-like din po sa ating pong YouTube channel. Ayan, praise God. Tayo po'y dadako na, syempre, sa napakahalagang bahagi po ng mensahe. Napakahalagang bahagi ng ating cell celebration, ang pakikinig sa mensahe ng Panginoon. At hingin natin palagi ang karunungan ng Panginoon sa atin na lalo po nating mas maging matindi ang pagnanais at pagnanasa nating maranasan ang presensya ng Panginoon sa ating buhay at maranasan yung kanyang pagtuturo, no po, ang yaman ng salita ng Panginoon sa ating mga buhay. Okay, so last time ay pinag-aralan po natin last Sunday ang pagpasok po natin sa bagong journey natin, ng bagong chapter ng Book of Genesis, at tayo po ay nasa Genesis chapter 16, which is pinamagatan po natin ang buong series na ito ng The God Who Sees and The God Who Hears. Okay? So alam natin again na ang Diyos po ay nakakakita, ang Diyos ay nakakarinig sa atin. At hindi po siya tulog, hindi po siya bingi, hindi po siya bulag para hindi makita ang sa ating sitwasyon at ang ating mga pinagdadaanan sa ating buhay. So tandaan natin, our God is alive, no? Our God who sees and hears everything sa buhay natin, at hindi po siya nade-delay at di siya nalilate sa pagtupad ng kanyang mga pangako. Lahat po yan ay nakatakda ng ayon sa kagustuhan ng Panginoon.
Kadalasan mga kapatid, nating pinagdadaanan ito na minsan pinagdududahan natin kung talaga bang nakikita at naririnig tayo ng Lord. So sa mensahe po ng Genesis 16 ay mabibigyan po tayo ng mga paalala ng ating Panginoon kung saan ipapakita niya sa atin at ipaparinig niya sa atin na siya'y tunay na Diyos, siya'y tunay na buhay na Diyos, makapangyarihan at tunay nating manlilikha. Okay? So pinag-aralan na po natin ang unang bahagi ng ating pong series na pinamagatang po natin sa ating introduction, ang problem ni Sarah. Sarah is barrenness, no? Problem of Sarah is barrenness. No, si Sarah po ay baog, alam naman natin 'yan. At imposible po siyang magkaanak, hindi lang po dahil sa edad at dahil po siya ay baog. Okay? Ang baog o barrenness ay isang karamdaman na kung saan hindi ka pwedeng mag-produce ng bata kung ikaw ay sa iyong sinapupunan na bilang babae. No po. So pinag-usapan natin, no, at pinagbulayan natin at ang dami nating natutunan sa Panginoon. Sa kabila ng mga problema, marami pong pangkaraniwan po na ginagawa po ng isang tao kapag siya po'y naiinip at nawawalan ng pasensya na sa pagtupad at pagtugon ng Diyos sa kanyang mga pangako ay ang gumawa po ng sarili pong paraan, sariling solusyon at ang dulo po nito ay nagkakaroon ng sinful solution. So ang kadalasan ay nagkakaroon po ng problema ang ating pong mga buhay dahil madalas naiinip tayo bilang mga Kristiyano, bilang tayo po'y nasa Panginoon, madalas tayong mainip sa panahon at pagkakataon na gusto nating tugunin tayo ng Diyos sa paraan na kagustuhan natin at sa paraan na nararapat na kagustuhan na aayon sa atin palagi. Kaya kapag hindi po tumutugon ng Diyos sa ating inaasahang mangyari at sa inaasahang ipagkaloob ng Diyos ay gagawa na po tayo ng human sinful solution. Kaya po nagkakaroon tayo ng mga bagay na ganito ay dahilan sa naiinip nga tayo, nawawalan tayo ng pasensya. No, sa pamagitan po ng mga pagsubok ay pagsubok sa buhay, no? Sa pamagitan ng paghihintay, nasusubok po yung ating pananampalataya, nasusubok ang ating ng mga pangyayari sa buhay, ang mga circumstances, nagiging paraan din ng Diyos para subukin ang ating pananampalataya. Ganun din kung sino ang mas pinakikinggan natin at kung sino ang mas binibigyan natin ng oras na pakinggan at sino ang ating sinusunod. Yan po yun ang pinag-usapan natin last time. Pag binalikan po natin yung Genesis 16:1-3, ang pangalawa po, ay yan po yun. Mamaya ibabalikan natin isa-isa ito para mas lalo po ninyong maintindihan ang hindi lang po yung mga solusyon at ano po naging bunga nito, no po, sa yung sinful solution at human solution na ginawa po ni Sarah dahil nga po siya'y baog at dahil po hindi siya makapaghintay sa pagtugon at pagsagot ng Diyos, pagtupad ng Diyos sa kanyang mga pangako o sa kanilang mag-asawa, ay gumawa na po siya ng sarili niyang paraan. So mamaya po babalikan natin yung Genesis chapter 16 verse 1-3 at dahil nga po mga kapatid, no, sa paggawa natin ng sarili nating paraan, kahit hindi ayon sa paraan ng Diyos, mas nakikinig po tayo sa payo ng iba kahit hindi po salita ng Diyos ang ating pinaniniwalaan. Kasi inakala po natin na mas magaling pa tayo sa Diyos, mas marunong pa tayo sa Diyos. Akala natin makukuha natin yung gusto natin sa ganung paraan o masusolusyonan po natin ang problema natin sa ganung diskarte. Kaya kahit ano pong pero yung mga karaniwang pangyayari po sa ating buhay, as long as you take matters into your own hands, as long as ikaw ang nagde-decide, nasa iyo ang deciding factor, no, what is good for yourself, no? And you're not trusting God's wisdom and timing, kadalasan po
etong number 2 na ating part 2 ng ating series ang nangyayari. We suffer the consequences of our foolish choices. Sino po ba ang nahihirapan sa tuwing mali ang mga desisyon na ating ginagawa? Di ba po tayo? At kadalasan sa mga maling desisyon na ating ginawa ay dahil sa hindi natin sinunod yung sinasabi ng Panginoon sa atin. That's why we suffer consequences. Every time you make a wrong decision, you suffer the consequences. Amen? So lalo na po kapag hindi natin sinusunod ang Panginoon, mas lalo pong may konsekwensya. Anong konsekwensya? Suffering. At tandaan po natin, kung bakit tayo nagsasuffer, hindi po dahil kagustuhan ng Diyos na tayo po ay mag-suffer. Tayo po ay gusto ng Diyos, tayo po ay mabless. Gusto po ng Diyos na maranasan natin yung kanyang favor, maranasan natin yung blessing ng Panginoon sa atin, yung magandang plano niya sa buhay natin. Pero ang problema, hindi tayo marunong magtiwala, hindi tayo ganun katindi yung ating pagsunod. Lagi tayo may puno ng takot, ng pagdududa, ng pag-aalangan sa pangako ng Panginoon na talagang tutuparin ba ng Diyos yung ating yung mga pangako niya sa atin sa salita ng Diyos. So kaya gagawa tayo, no? We always take matters into our own hands and we always decide for ourselves, no? We're not trusting God, we're not trusting His wisdom, we're not trusting His timing. So kapag ganun po ang nangyayari, wala pong mabuting nangyayari dito sa dulo. Ang resulta po nito, dulo lagi mag-suffer. Ang dulo lagi may konsekwensya dahil sa mga mali nating mga pinipili. Balikan natin, yung sabi po sa Genesis 16 verse 1. Sa verse 1 ng chapter 16, ipinakita po dito na si Sarah ay hindi magkaanak, no? Si Sarai na asawa ni Abram ay hindi magkaanak. May alipin siyang babae na taga-Ehipto na ang pangalan po ay Hagar. No, si Hagar po ay taga-Egypt at si Hagar po ang personal servant ni Sarai. Okay? So si Eliezer naman ang personal na servant na po ni Abram. So sa verse 2, sinabi po ni Sarah, nakaisip siya ng paraan dahil nga po naiinip na siya. No, dahil hindi siya binigyan ng anak, hindi siya magkakaanak, so nainip si Sarai. Sinabi ni Sarai kay Abram, dahil hindi pinahintulutan ng Panginoon na magkaanak ako, sabi nga po ng salin ng iba, dahil ipinagkait sa akin ng Diyos na magkaanak ako, yung matindi, no po, sama ng loob niya, no, parang tagal kasi. Ayan, mabuti pa sigurong sumiping ka sa alipin kong babae, baka lang naman sakali. Oh, mabuti nga, siguro sumiping ka sa alipin kong babae, baka sakaling magkaroon tayo ng anak sa pamagitan niya. So pumayag si Abram sa sinabi ng kanyang asawa. Okay, para mabigyan po kayo ng background, mga kapatid, matapos pong i-reassure at humingi ng reassurance si Abram sa Panginoon sa kadahilan ng natatakot siya dahil maaring baka hindi matupad ng Diyos o baka hindi mangyari yung katuparan ng pangako ng Panginoon na si Isaac at sa kanyang mga lahi at sa kanyang sa lupang pangako na kanyang mararating. So sa puntong ito mga kapatid, para mabigyan kayo ng sitwasyon ay sa panahon nila talagang kultura nila na ang pag hindi magkaanak ang dalawang mag-asawa ay kahihiyan po ang sitwasyon ng babae. Kaya po ang nangyayari, instead na sila'y walang maging anak, so ang nangyayari po, ang nagkakaroon ng surrogate motherhood sa pamagitan po ng kanilang mga maidservant. O yung mga trusted and loyal servants. Sila po yung magiging dahilan na pwedeng magkaanak yung asawang babae at they will adopt yung taong yon, yung batang yon para maging tagapagmana ng kanila pong mga ari-arian na iiwan, no po. So sa verse 4, sa verse 3 makikita na sa verse 2 makita natin na
pumayag si Abram. Wala siyang sabi-sabi, no? Pumayag siya sa kanyang asawa dahil nga po hindi po ito ah, hindi po ito mali sa kanilang panahon during that time. Kaya lang kahihiyan po ang kawalan ng kawalan ng anak. Kaya po sa sitwasyong ito, pumayag si Abraham sa sinabi ng kanyang asawa nang walang gatol-gatol, walang paghingi sa Panginoon ng payo, walang paghingi sa Diyos ng kahit na anong mga paalala at walang gatol-gatol na balikan yung mga sinabi na pangako ng Panginoon sa kanya hanggang siya na lang po ay pumayag sa sinabi ng kanyang asawa. Sa verse 3, sabi po dito, kaya ibinigay ni Sarai si Hagar kay Abram para maging asawa nito. So nangyari po ito matapos manirahan si Abram sa Kanaan ng 10 taon. So bago po matupad ang pangako ng Diyos sa buhay po ni Isaac, bago ibigay ng Diyos si Isaac kay Sarai at kay Abram, 15 taon po, no po ang lumipas bago po matupad, maisakatuparan ng Diyos ang itinakda niyang plano para sa mag-asawang ito. Sa verse 4 mga kapatid, so dahil sa verse 4 pumayag si Abraham sa proposal ni Sarah, may nangyari nga sa kanila ni Hagar. At syempre dito sa puntong ito, sa verse 3, wala naman pong palag si Hagar. Si Hagar po'y masunurin sa mga amo niya. Maybe alam niya po ang setup, no po, alam niya na pwedeng syempre amo niya 'yon, masunurin siya, alipin siya, kaya alam niya na baka mapabuti rin ang kanyang kalagayan, mapabuti rin yung kanyang setup kasi nga syempre alam niya na kapag may nangyari sa kanila ay possible na mabuntis si Hagar. So parang ang dating social promotion kumbaga na from servant to mistress. Hindi naman mistress no? Kasi pumayag naman yung asawa eh. Actually, wala naman po sigurong matinong asawang papayag na, oy, sa iyong katulong na, oy, ikaw nga sumiping para magkaroon ng anak ang ano. Pero nangyayari po 'yan sa kapanahunan natin ngayon, no? At kung magkakaanak pa si Hagar kay Abram, mas magiging mataas ang tingin nila tingin nito sa kanyang sarili kaysa kay Sarah. Kasi kahihiyan nga po sa panahon nila na walang sariling anak. So, ibig sabihin, sa customs nila, itinuturing na kahiya-hiya ang isang taong baog. So, kaya sa panahon pong ito, mga kapatid, posible na talagang naging mataas ang tingin ni Hagar kaysa kay Sarah dahil siya po ay pwedeng magkaanak. So, sa verse 4, nangyari na nga po ang sitwasyong ito. Nagbuntis nga si Hagar. Nang malaman ni Hagar na buntis siya, ang ginawa po niya ay hinamak niya si Sarai. So, ganun nangyari. Nagbuntis. Tapos, sa halip na manatiling nagpapasakop, sa halip na manatiling nagpapakumbaba, no? Hindi po eh. Ang nangyari, sa halip na manatiling nagpapasakop sa kanyang amo, sa halip na siya po'y nagpapakumbaba sa kanyang amo, ang ganawa po niya, nagmalaki siya. Ang salita nga po dito ay hinamak niya si Sarai. So, hinamak niya si Sarai. Sa puntong ito mga kapatid, sa verse 4, makikita natin naging mataas po ang pagtingin ni Hagar sa kanyang sarili. Nagkaroon po siya ng pride. Naging mababa yung tingin niya sa kanyang sariling amo na si Sarai. Ito pong salitang hinamak ay pareho po ng salitang nakapaloob sa pangako ng Diyos na tinatawag po sa Genesis 12:3 na salitang sumpa o curse, no po. Kasi yung paghamak po ay sumpa. Paghamak po ay sasalita ng hindi maganda sa isang tao, tama? Pero ang sabi ng Panginoon sa Genesis 12:3, pagpapalain ko ang magmamagandang loob sa iyo, pero isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo. So, yung mga humahamak sa iyo, isusumpa ko naman. No? So, yung hamak sa iyo, susumpain sa Panginoon. Sa pamagitan mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Kung magmamagandang loob sa iyo, pagpapalain ko. Kung susumpain ka, tahamakin ka,
susumpain ko din. 'Di ba? O, 'di ba? Ibig sabihin, hindi mapapabuti ang lagay ni Hagar yung ganitong klasing attitude na pagmamataas laban sa sarili niyang amo na si Sarai. So sa relasyon naman po ni Sarai at ni Abram, naging mabuti kaya ang nangyaring sitwasyon na ito. So sinabi po ni Sarai, ayan, buntis na si Hagar, salamat sweetheart kasi nakikinig ka na sa asawa mo. O nakikinig ka sa asawa mo. Sama mo sa verse 5, makikita natin, basahin natin. Sa Genesis 16 verse 5, dahil nga hinamak na ni Hagar si Sarai, sinabi ni Sarai kay Abram, ngayon buntis na si Hagar. Hinahamak na niya ako. Ayan, sabi ni Sarai. Ikaw ang dapat sisihin, Abram. Ibinigay ko siya sa iyo at ikaw ang dapat na sumaway sa kanya. Ang Panginoon na ang umatol kung sino sa atin ang tama. Ayan. So, imbis na maging maganda ang relasyon ng mag-asawang Sarai at Abram, ang nangyari po ay sinisi ni Sarah ang asawa niya kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Sa katotohanan, sumunod lang naman si Abram sa plano, sa proposal, sa iniisip, sa strategy ni Sarah para mapabilis ang pangyayari na sila'y magkaanak. So, at dinala pa sa apela sa korte ng Diyos na para bang sinasabi ni Sarai sa Panginoon, na sinasabi ni Sarai kay Abram na ang Panginoon na ang humatol sa atin kung sino ang tama at sino ang mali. Diba? Ayan. So, ibig sabihin, yung plano mong naisip, ikaw nakaisip, sinunod ng asawa mo, tapos, nang nagkamali na ang desisyon, sinisi mo ang ibang tao, sinisi mo ang asawa mo. So, dinala mo pa sa korte ng Diyos na para bang ikaw pa ang tama sa ginawa mo, ikaw pa ang biktima, ikaw pa ang nagkamali. Ganyan po ang tao, di ba? Katulad po ni Sarai. Ito sabi nga ni Sarai, ikaw na ang dahilan ng paghamak sa akin eh. Alam mo, ako ang nagkaloob sa iyo ng aliping yan eh. Bakit niya ako hinahamak ngayon? Ikaw dapat sisihin. Blaming other people. No? So, pagtuturo ng iba sa kasalanang ikaw ang gumawa. Tama? So, si Yahweh na humatol sa atin kung sino ang tama. Napapansin niyo po yan? Ganyan. Sige. Si Lord na humatol sa atin kung sino ang tama. Diba? So, nangyari nga yung plano niya. Pero, ang pangit dito, nasira naman yung relasyon ni Abram at ni Sarai, no? Dahil sa kagagawan, sa mga maling desisyon, sa mga sarili nating mga pasya na hindi natin itinatanong sa Panginoon. Ito namang si Abram, ayaw ng gulo. No? At hindi takaw gulo to si Abram eh. No? Hindi takaw gulo si Abram. Mahirap namang aawayin pa niya yung asawa niya kung menopause na nga. At kung aawayin niya pa yung asawa niya sa mga maling desisyon, mas lalo silang hindi magkakasundo. So, sinagot ni Abram sa verse 6 si Sarai. Ano po ang sagot ni Abram kay Sarai? Verse 6. Ang sagot po ni Abram, kung ganoon, ibabalik ko siya sa iyo. Ibabalik ko siya sa iyo bilang alipin mo. Kasi mataas na eh. Asawa na rin siya eh. Di babalik ko siya bilang alipin mo, bahala ka kung ano ang gusto mong gawin sa kanya. So simula noon, pagkatapos ng kanilang pag-uusap, hindi na po naging maganda ang pakikitungo ni Sarai kay Hagar. Kaya lumayas na lamang po si Hagar. So sa puntong ito, sa halip na ayusin ni Abram ang gulo, inilapit pa niya ang gulo. So, alipin mo naman siya, kaya gawin mo sa kanya ang gusto mo. Tulad ng ginawa niya nung nagkaroon po sila ng conflict ni Lot, instead na itama ang mali, hinayaan na lang niya si Sarai na gawin ang gusto niya. Di ba? Kasi may authority siya over his wife. Binigyan ng authority ang husband over his wife. Pero hindi niya pinangunahan ang relasyon nila na ayon sa salita ng Diyos. Yan po yung sinasabi sa Colossians chapter 3. Oo, meron po siyang authority over kay Hagar. Si Sarah po ay may authority eh.
No? Si Sarai, may authority siya over Hagar kasi alipin siya eh. Amo siya. So pero hindi po 'yun karapatan na kakayanan na gantihan at pagmalupitan si Hagar. Ulitin ko po, even though may authority tayo over our wives, no? Wala po tayong karapatan na pagmalupitan ang ating pong mga nasasakupan. Lalo na po kung ikay amo, ikaw ay employer at ikaw ay may empleyado, hindi po pwede na mas dahil ikaw ang amo at ikaw ang nasa kapangyarihan, ikaw ay may karapatang gantihan at pagmalupitan ang isang tao. Tulad ng ginawa niya sa Genesis chapter 16 verse 6 na ito, ipinakita kung anong ginawa mo sa akin, gagawin ko rin sa iyo. So nangyari na po. Simula noon, hindi na po naging maganda ang pakikitungo ni Sarai kay Hagar. Kaya lumayas na lang po ito. Hindi mo naman masisisi si Hagar eh. Dahil hindi na maganda yung pakikitungo sa kanya. May lamat na yung kanilang relasyon. Bakit? Dahil inamak ni Hagar si Sarai. So binalik ngayon ni Sarai ang ganti. So si Sarai na naman ang gumawa ng paraan. So hanggang hindi na matiis ni Hagar ang mga hindi magandang pakikitungo at pagmamalupit, no po, dahil sa unkind exercise ng authority na ginawa ni Sarai over kay Hagar, hindi na po siya nakatiis at tumakas na siya. Mga kapatid, ito po yung consequences kapag inilagay po natin sa ating sariling kamay ang mga desisyon sa buhay at kapag pinangunahan po natin ang Diyos. Nagkakagulo-gulo sa pamilya ni Abram. Ang gulo-gulo. Imagine niyo po mga kapatid, ang gulo na. Wala pa niyan si Isaac ha, ang gulo na. Wala pang anak yan dalawa, magulo na. Lalo na po kapag may anak na. So hindi naman anak ang solusyon sa problema nila mga kapatid. Hindi po si Isaac ang solusyon sa problema ni Abram at ni Sarai. Ang may problema, sino may problema? Si Sarai? No? Sino bang dapat sisihin sa mga nangyari nila sa kanila? No? Kung hindi solusyon ang anak sa problema nila, sinong dapat sisihin sa mga nangyayaring ito? Si Sarai ba? Si Sarai ba na kasi siya naman ang nagpasimula, siya naman ang nagplano nito, siya naman ang masama ang ugaling ipinakita kay Hagar? Si Abraham ba? Sino ba ang dapat sisihin? Si Sarai, si Abram. Si Abram, dahil siya'y naging sunod-sunuran lang sa plano ng asawa niya, na walang sinasabi at ginagawa na para protektahan ang inaapi at ayusin ang kaguluhang nangyari, o ang dapat magsisihin sa mga nangyaring ito ay si Hagar? Kasi nagmataas naman tong si Hagar eh. Hinamak-hamak niya ang amo niyang si Sarai. So, ang bottom line po dito, we cannot put the blame sa iba. Bagamat may kasalanan naman talaga yung ibang tao sa kanila, pero may kasalanan ang bawat isa sa kanila. Sobrang dumi ng sitwasyon. Sobrang pangit na ng sitwasyon. Sobrang messy na ng sitwasyon. Ganito rin po ang maaaring maging kalagayan ng pamilya natin ngayon, ng ating relasyon sa loob ng iglesia. Maaaring hindi po eksaktong ganitong senaryo, pero may problema pa rin. Imbes na sisihin natin ang ibang tao, tingnan natin, baka naman tayong lahat ang may problema. Baka naman bawat isa sa atin ay may ginawang hindi maganda. Na bagamat may kasalanan talaga ang ibang tao sa atin, we cannot put the blame to other people. Dahil kasi may kasalanan din ang bawat isa sa atin. Tama? So, ganito maaari ang eksaktong sitwasyon o maybe hindi eksaktong sitwasyon, pero sa totoo lang may problema pa rin. At karaniwan, hindi naman po mga kapatid sa lahat ng pagkakataon, ang problemang nararanasan natin ay dulot na rin ng mga desisyon nating pinangungunahan din ng Diyos. Akala mo, sa pagtatrabaho mo sa ibang bansa ang solusyon, pero lalo pang nagulo ang pamilya mo. May mga ganyan senaryo. Uulitin ko po, hindi sa lahat ng pagkakataon,
na ang problemang nararanasan natin ay dulot na rin ng desisyon na dahil sa pinangungunahan natin ng Diyos. May mga pagkakataon, teka lang po, nawala lang ako dito. Okay, ito lang. Ayan. Again, ang problemang nararanasan natin ay dulot na rin ng mga desisyon na pinangungunahan natin ng Diyos. So, akala natin ang solusyon para tayo ay umusad sa buhay, magtatrabaho tayo sa ibang bansa, pero hindi natin nakita, hindi natin foresee agad yung pwede mangyari na gulo sa ating pamilya. Akala natin ibang babae ang solusyon. No? Kaya mambababae tayo. Manlalalaki ka kung ikay babae. No? Sa pag ikay ng babae, akala mo masusolusyonan yung pangangailangan mo bilang lalaki. Makakaganti ka sa iba. Pero lalo pang naging miserable ang buhay mo. Akala mo yung pagiging addict sa social media ang solusyon. No? Pero lalo ka pang naiinggit sa iba, lalo kang nalulungkot sa kalagayan mo ngayon, depressed ka na nga, nag-social media ka pa, depressed ka na nga, wala kang ginawa kapag nalulungkot ka, post ka ng post, rant ka ng rant sa Facebook, no, nakesyo ganito, kung hindi mo inilalayo mo yung sarili sa mga bagay na yan, imbes na ikay sumaya, social media ka ng social media, mas lalo kang nainggit, mas lalo kang nalungkot sa kalagayan mo ngayon. Akala natin matatakasan natin ang problema natin sa pamagitan ng alak, ng droga, ng maling relasyon, no? Ang tanong, matatakasan nga ba natin? Masusolusyonan nga ba? O mas lalo lang pong lalala o ihirap ang ating kalagayan? Nasaan nga ba ang solusyon? Na kay Abraham ba? Na kay Sarah ba? O na kay Hagar ba? Kung silang lahat ang problema, so wala sa kanilang tatlo ang solusyon. Ulitin ko po. Kung ang solusyon ay na kay Abraham, kung ang solusyon ay na kay Sarai, kung ang solusyon ay na kay Hagar, edi sana walang problema. Pero ang totoo, silang tatlo ang may problema. Silang tatlo ang problema. So kapag sa kanilang tatlo ang problema, wala po sa kanila ang solusyon sa problema. So, kailangan na pong pumasok sa eksena ang pinaka-importanting karakter sa istoryang ito. Sa istorya ng buhay ni Abraham o ni Abraham at sa istorya ng buhay nating lahat. Kailangan na nating papasukin ang pinaka-importanting karakter sa buhay natin. Sa istorya ng buhay ni Abraham at sa istorya nating lahat na mga anak ng Diyos. Karaniwan nating iniitsapwera ang pinaka-importanting karakter na dapat nasa istorya ng ating buhay. Madalas po nating binabaliwala kung sino ang pinaka-importante at sino ang pinakamahalagang karakter na dapat po siya ang bida sa ating mga sitwasyon sa buhay. So kung sino ang pinakamahalaga sa lahat, makikita natin sa susunod na linggo kung bakit napakahalaga ng pinaka-importanteng karakter sa istoryang ito. Mga kapatid, kung ang problema ay panay nandyan lagi, kung ang naranasan nating problema, nakita natin sa buhay ni Abraham, may problema, sa buhay ni Sarah, may problema, sa buhay ni Hagar, may problema. So, kailangan po natin ng solusyon sa problema. Kailangan nating papasukin ang pinaka-importanting karakter sa ating buhay. At alam naman po natin kung sino ang pinaka-importanting karakter sa atin. Yan ay walang iba, kundi ang solution maker. Ang solution to all problems ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Minsan tinatanong mo ang sarili mo, panay problema na lang, wala na bang bago? Lagi na lang akong problemado, lagi na lang ang daming problema. Alam mo kapatid, kung panay problema nakikita natin, mukhang kailangan natin ng solusyon sa problema. And
kung sino ang tunay na solusyon sa ating problema. Yung karaniwang inaalis natin sa eksena, yung karaniwang ine-etsapuwera mo sa iyong buhay, yung karaniwang inaalis mo sa istorya, sa iyong buhay, sa panahon na ine-etsapuwera mo kung sino talaga ang tunay na dahilan para maayos ang buhay mo. Sa panahon na ine-etsapuwera mo kung sino talaga ang tutugon sa lahat ng iyong pangangailangan. Sa panahon na para bang ang ginagawa mo, inaalis mo siya sa iyong buhay, inaalis mo siya bilang solusyon sa iyong mga pinagdadaanan. Ang Diyos po'y naghihintay. Ang Diyos po ay nagnanais na tulungan tayo. Ang Diyos po ay nagnanais na ayusin, itama, baguhin ang ating mga buhay. Kaya lang ang Diyos ang huli nating resort. Ang Diyos ang huli-huli nating nilalapitan. Na kapag tapos na ang ating kaparaanan, kapag naranasan na natin ang bigat ng ating mga pinagdaanang at mga desisyon sa buhay, ang Diyos ang huli nating babalikan. At sa dulo, sasabihin natin, si Lord talaga ang susi sa lahat ng ito. Kapatid, dito ipapaalala sa atin. Every time you take your life sa buhay mo para paikutin ang sarili mong kamay, mas lalong nagiging problema ang sinasapit natin. The more na lahat ng matter sa buhay natin, ikaw ang nagpapatakbo, ikaw ang kumikilos, ikaw ang gumagawa, mas lalong nagkakaproblema at lalong dumarating ang matinding suffering sa atin. Suffering, kadikit sa buhay natin yan. Pero sabi nga ni Santiago, magala kayo kapag dumadaan kayo sa mabibigat na pagsubok. Bakit? Kasi mas nakikita natin ang kapangyarihan ng Diyos. Pero iba naman yung suffering ng ating consequences sa mga bad decision that we make, sa mga desisyong hindi natin isinama, sa mga desisyong initsapuwera natin ng Diyos sa ating buhay. And we know exactly the real solution to our problems. Kaya ngayong umagang ito, wag nating iitsapuwera ang pinakamahalaga sa lahat. Wag nating ialis ang pinakamahalagang karakter na ito sa ating buhay. Dahil siya po ang kailangan natin para maayos ang lahat ng ating pinagdadaanan sa buhay. Siya ang susi. Siya ang tunay na dahilan. Siya ang solution maker. Solution to all our problems. And that is only our God, our living God. Dahil siya'y nakakakita, siya'y nakakarinig sa ating mga pinagdadaanan. Kapatid, kung ikaw ang may problema, yung ibang tao ay may problema, kung sino man ang may problema, lahat ay panay problema. Kumapit tayo sa solusyon sa ating mga problema. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po. Muli, tinuruan mo kami na mas lalo naming makita ang mga bagay, mga konsekwensya ng aming mga maling ginagawa. Pinakita mo sa amin ang isang halimbawa ng isang taong nagdidesisyon ng inaalis ang Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil muli tinuruan mo kami na mas makita ang kahalagahan ng laging hinihingi ang nais mo at ang kalooban mo sa aming buhay. Marami kaming pagkakataon na kadalasan, O Diyos, na naninisi pa kami sa tuwing kami dadaan sa mabibigat na hamon. Sa konsekwensya, kami rin naman ang gumawa.
sa mga foolish decisions namin, Lord, na kami rin naman po ang nagdesisyon at kami rin ang dahilan kung bakit may suffering. Patawarin niyo po kami, Lord, dahil masyado kaming naging mataas, masyado kaming naging mayabang. Sa buong akala namin ay kaya naming solusyonan ang mga problema. Sa madalas at madalas kami pa ang matapang. Sa madalas at madalas, mas madalas po kaming manisi ng iba. Sisihin ng ibang tao. Sisihin ng sitwasyon. Sisihin ang mga nangyayari sa buhay. Sa kabila ng aming mga sarili ring desisyon. Lord, we suffer because madalas naming inaalis ka, ine-etsapuera sa aming buhay. Kami pa yung malakasan loob na questionin ka. Kami pa yung malakasan loob na hamunin ka, nalayuan ka, at umalis sa iyong presensya. Lord, salamat po. Dahil tinuruan mo po kami sa buhay ni Sarai at sa buhay ni Abram, sa buhay din ni Hagar, na manatiling lahat ng aming desisyon, magsimula pa sa mga plano, simula sa mga bagay na aming gagawin, ay lagi po kaming nakasurrender sa iyo. Marami pong salamat, Lord, dahil sa kabila ng mga kaguluhan, sa kabila ng mga bagay na pagkakamali namin, tinuturuan mo kami ngayon, Lord God, na mas lalo kaming magpakababa, mas lalo naming hingin ang iyong kalooban, dahil Lord, ayaw namin na maging miserable at maging gegewang-gewang ang aming mga buhay. Hindi namin matatakasan ang mga pagsubok, hindi namin matatakasan ang mga mali naming konsekwensya ng mga mali naming desisyon, hindi namin matatakasan ang hirap ng aming kalagayan, pero tinatanong namin nasaan ba ang solusyon ng lahat ng ito. Kung lahat po ay panay problema, so wala po sa mga bagay na ito ang solusyon sa lahat ng aming mga problema. Ikaw, Panginoon, ang dapat, ikaw ang pinaka-importante at pinaka-dapat na manguna, kumilos sa aming buhay. Pero patawarin mo kami dahil karaniwan na ine-etsapuera namin kung sino ang pinaka-importante at pinaka-mahalaga sa lahat. At ikaw yon, aming Panginoon. Thank you, dear Holy Spirit, for always reminding us that Jesus is the solution to every problems that we face. Thank you, Jesus. Thank you, God the Father, for bringing this message, Lord God. Message of hope, message of inspiration, and message of change, Lord God, na mas lalo kaming magtiwala at sumunod sa iyong nais at kalooban. Isang paalala na kung kami gagawa ng desisyon nang hindi po namin kayo isasama, tiyak at tiyak, kung gagawa kami ng desisyon na hindi naaayon sa kalooban mo at sa pagnanais mo, ang dulo nito'y kapahamakan at lalong lalala ang aming sasapiting hirap. Pero salamat, Panginoon. Kung kami po'y nandito na sa sitwasyong ito, we know the answer to our problems. We know the solution to our problems. And thank you, dear Holy Spirit. At kung kami man po ay gagawa ng mga desisyon na maaari pong inaalis namin kayo sa eksena, Lord, salamat sa pagpapaalala mo. Dahil ngayon pa lang, tinuturuan mo kami na wag po kaming gagawa ng mga bagay, mga desisyon sa sarili naming kagustuhan. Kundi magtiwala kami ng lubos sa iyong nais at sa iyong plano at kagustuhan. Kaya Lord, sa mga kapatid naman namin na maaaring ito po ay nag-give up na sa hirap ng buhay, Lord, salamat. Help us, lalo na yung susunod naming bahagi ng mensaheng ito. Lord, may we learn to return and to submit to your authority, not to our own authority, not putting into our own hands yung mga decision making, na huwag kaming mas marunong pa sa inyo. Kaya Lord, patawarin mo kami, pakalinisin mo kami, at tulungan mo kami na mula ngayon, Lord, we commit our lives to you. We surrender everything to you. Lord,
Help us na talagang hindi lang personal na Savior, talagang Diyos at Hari namin, na kami po'y under sa iyo at wala po kaming pwedeng gawing mga bagay na hakbang nang hindi po sumasangguni sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. We're so blessed by your word. We're so blessed to you, O Jesus. Thank you because you are the finished work. You are the solution to everyone's problem. And you are the only solution, our greatest answer into our lives. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo namin binabalikan lahat ng kapurihan sa tanging pangalan ni Kristo Jesus at sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen. Amen and amen. God bless you, mga kapatid. Magandang umaga po sa ating lahat. Nawa po ay nagbigay po ng magandang hamon, ng matinding inspirasyon, ng matinding pagpapala ang mensahe ng Panginoon. Kinausap ka ng Diyos, pinaunawa sa iyo ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Glory to Jesus alone. Purihin ang Panginoon. Salamat sa inyo, mga kapatid, na patuloy na sumuporta mula simula hanggang sa wakas po ng ating pananambahan ngayon pong umaga. God bless you sa mga kapatid natin na nasa iba't ibang panig ng mundo, sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang lugar po dito sa Pilipinas, sa iba't ibang lugar sa Cavite and Batangas. Nawa po, makita po natin na si Jesus ang tanging solusyon sa ating mga problema. Accept Him as your Lord and your personal Savior, personal Lord and your Savior sa buhay mo. Kasi siya ang solusyon sa lahat ng ito. Sa lahat ng ating pinagdadaanan, Jesus is our greatest answer. Jesus is our greatest solution. Let's go back to Jesus. Have a relationship with Him. Surrender everything to Him. Lalo na yung lahat ng ating mga bigat, ng ating lahat ng kasalanan, at babaguhin tayo ng Diyos. Sa pamagitan ni Kristo, ang katuwang natin, ang banal na Espiritu, kasama natin ang banal na Espiritu na ating Diyos, na siyang gagabay, tutulong sa atin para mas lalong lumalim pa ang ating relasyon sa Kanya. To God be all the glory. This is Pastor Marvin saying, mahal ka ng Diyos. At tandaan mo, si Jesus ang tanging daan, katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamagitan niya. Jesus is the only answer, solution sa buhay mo, sa buhay ko, at sa buhay nating lahat. Magandang umaga po. Salamat po sa inyong pagsuporta. God bless you.
sayaw sa tuwa